Isang maulan na hapon po sa ating lahat mga kabayan. Kahit anong paspas natin, no? Kahit anong bilis natin. Sabi ko nga, para natin hinahabol ng tigre dito mga kabayan. Pero wala talaga tayong choice. Hindi talaga natin pwedeng matakasan yung ulan kapag gusto na niyang bumuhos mga kabayan. Wala tayong magagawa. So since na nandito na tayo mga kabayan sa itaas, no? Kasi kung tatakbo tayo mga kabayan, ipasalubong naman yung ulan sa atin. Wala na tayong magagawa. No? Lahat ng madadaanan natin ngayon ay madulas na, pero wag naman sana lumakas talaga ng husto kasi ang mangyayari pong mga kabayan, mahirapan tayo or hindi tayo makakaahon. So syempre may nakapag-refer po sa ating mga kabayan, isa itong pamilya na iniwan ng mister na may 7 anak daw po mga kabayan at nasiraan daw po ito ng bait. Kawawa naman, no? At mga maliliit pa yung mga bata. Butin lang mayroong nag-aalaga na nanay na nakaalalay doon sa nanay ng mga anak po mga kabayan na nasiraan ng bait dahil siguro sa depression, hindi na kumakain, ang daming iniisip, paano yung mga bata, wala naghanap buhay, wala yung pamilya, umalis. So ayan po mga kabayan, tara, puntahan po na. Ayan, salamat kay ate sa ating tour guide. Tao po. Ha? Hello, magandang hapon. Pasensya na sa aming biglaang dating, Nay, ha? Hi, magkakape po kayo? Dito po kayo maganda para makikita. Nandyan. Okay, sige. Hi po, Nay. Magandang hapon po. Hindi nangangagat yung aso dito po kay Nay, palit tayo. Baka makagat ako. Pwede po po kayo, Nay. Anong pangalan niyo po? Yun. Po? Yun. Si Nanay Sean. O, ilang taon na po kayo, Nanay Sean? Hindi ko na. Hindi nyo na alam, nakakalimutan nyo na. Nakalimutan na yun. O, ang edad nyo? O, nasaan na si tatay? Wala na. Patay na din. Ilan ang anak nyo? 4. 4. Nasaan po sila? Nandyan lang. Nandyan sa tabi-tabi. May asawa na. May mga asawa na po. Mga katabi nyo pong bahay. Manugang ko. Oh, dito sino nakatira? Dito. Kayo, bahay nyo po ito. Bahayan dito. O, anak nyo po ito. Anak ko yan. May sakit. May sakit. May sakit yun. Anong sakit po ni ate? Yung salita lang. Wala lang. Nagsabi lang. Wala lang. Nagsasalita na kung ano-ano na lang. Ano lang salita. Kahit ano-ano na lang po ang sinasabi. Opo. Matagal na po. Matagal na yan. Bakit? Ano pong nangyari? Ayun ko. Anong nangyari? Anong dahilan? Bakit po nagsasabi-sabi ng... Ay kung na kuan ayun ko nung multo. Namulto? Namultuan. Oh, nasaan po yung asawa niya? Iba nag-asawa. Iniwan ng asawa. Ng asawa. Iniwan ng asawa. Ilan po ang anak nila? 5. 5, aray. Baka naman... Anak na. May asawa yung Ay, ikaw. Oh, malalaki na pala. Panganay ka? Ito po. Nasaan yung panganay? Asawa na yung panganay. Asawa ng panganay. Tapos pangalawa. Pangalawa ito. Oh, malalaki na pala yung mga anak ni ate. Anong pangalan niya? Ito. Lina po. Ha? Lina. Lina. Hi, Ate Lina. Hello. Kumusta ka naman dyan, Ate Lina? Ha? Okay lang po kayo dyan? Okay lang po kayo? Ha? Kumusta naman ang buhay? Mahirap ang buhay. Nagsawa? Bak? Nag-asawa na kami. Nag-asawa ka na?
Asawa na. Asawa, yung asawa niya. Ito na, interviewin niyo yung anak niya. Nasaan na po si mister nyo? Nag-ahaway, di ba? Oh. So, ibig po sabihin, nanay, kaya siguro nagkaganyan si ate dahil iniwan ng asawa. Iniwan ng asawa. Saka iisip siguro niya kung bakit. Saan po ba nagpunta yung asawa niya? Yan din sa Kalangitan, nag-asawa ng iba. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may asawa na ng iba yung asawa niya. Oh, nag-asawa ng iba. May mga anak na din po. Maraming anak yung asawa na doon. Aray. Yung asawa Ilang? Dito, 5 lang anak na. Ika pa, dito ka, pwede ka dito? Yung asawa ng pananay na. Ha? Asawa ng pananay na yun. Ito. So, yung asawa ni Ate Lina, nag-asawa. Oh, nag-asawa. Tapos yung inasawa niya, marami ding anak. Maraming anak na. Parehas po din sila na may anak. May mga anak. Ilan ang anak niya doon? Ay, di ko pa kung ilan po yung anak niya. So, ang iniwan niya dito, maraming anak. Ang pinuntahan din niya, marami ding anak. Yung original nilang anak. Pamilya. Pero si Ate Lina noon, na hindi pa naghiwalay sa asawa, hindi pa sila ganyan. Hindi po ganyan. Hindi ganyan. Nagamot na si ate. Hindi po. Hindi siya nagamot. Hindi na. pa. Hindi niya po iniinom yun. May gamot siya, kailang ayaw niya. Ilang taon nang ganyan si mama nyo? Wala. 5 na. May taon. 2025? 2025 ngayon. Ngayon, 2 years. 2000, ano ka nun, 2000 nag-isa yan. O, tayo mo yan, 2020 lawa. 2020. So, 5 taon na. 5 taon na si ate, mga kabayan, na nakaganyan. Meron namang gamot. Ang problema po, hindi po niya iinumin. Ate Lina, inom kayo ng gamot. Panulo, inom kayo. Vitamins ba? Ayaw niya. Wala Sabi niya ayaw daw niya, mga kab. Bakit ayaw niyo ng panulo, vitamins? Ha? Minimum na siguro. Ang tilim kay kahibay na paano. Minimum yan, o. Pag meron po ng gamot na vitamins po, yun po yung iniinom niya pag minsan. Pag meron. Pero yung panulo para doon sa ano, hindi niya iniinom. Sabihin niyo na panulo Kahit na nilagay mo vitamins. po sa kanin, Ayaw niya. maaamoy niya po. Ano po siya. Sabihin na vitamins. Alam mo yun na yung isama na eh. Paggamot doon sa... Iba na, kanot, timantik pa mo, ininam pang Oh. Pero pag alam niya din na vitamins lang talaga, alam din niya yung gamot para doon. So, paano yung mangyayari, mga kabayan? Kaya tinanong ko kung nagagamot or na-check up niya. So, ibig sabihin na-check up, napagamot kasi may gamot. Ang problema nga lang po, mga kabayan, pag vitamins, iniinom naman daw niya. Okay. So, yung gamot doon para doon sa depression niya, mga kabayan, hindi niya iniinom. Gumagawa sila ng paraan, mga anak, mga manugang, ihalo sa kanin or basta Kape. gagawa nila ng paraan, mga kabayan. Ilagay Kahit sa ano-ano kape. saan ihalo sa kape. Ayaw din kasi naaamo niya. Ayaw din. Kasi alam niyo po, mga kabayan, meron din ako natulungan, depression sobra. Masigit pa dyan, mga kabayan. Sobrang depression yon. Masigit pa dyan. Pero awan ng Diyos, okay naman. No, okay naman. Nakaka-recover naman. Si ate hindi. Siguro na nakukuha ko. No? Isa lang ang kasagutan doon sa nakukuha ko, mga kabayan, sa naiisip ko. Siguro ang makapagpagamot lang sa kanya, bumalik yung asawa niya. Kasi wala silang closure. No, mahirap nga naman, mga kabayan, lalo sa mga kababaihan na nanganganak, no? At depende sa tao, mapalalaki, mapababae. Pag mahina ang utak, mga kabayan, sa depression, pagtirahin ka, talagang maano ka talaga, madali ka talaga. So si ate isa doon, mahina yung loob ni ate, hindi na kaya na yung depression, mga kabayan. Pero nyo, iniisip niya, siguro, 5 ang anak niya. Tapos paano buhayin, no? Tapos biglang umalis yung tatay na 2020, so 5 years na yung asawa niya. Nag-asawa din ng iba. So hindi pare-parehas na mag-asawa, mga kabay, na madaling makarecover o wala lang sa kanila. Mostly po talaga, mga kabay, makaramdam po talaga ng depression. Pag once ang depression, mga kabay, tumagal na hindi maagapan, no, at nagtuloy-tuloy po yun, syempre alam na natin kung anong mangyayari. So ayan, sabi ko kanina, hindi ayaw ni ate uminom, ayaw ni ate Lina uminom ng gamot sa depression. Siguro isa lang talaga ang pwedeng magpainom sa kanya or makapagaling sa kanya, yung kanyang asawa na babalik. Yun siguro ang inaantay niya. Yun lang yung ano ko, yun yung analyze ko, mga kabayan, no? Yun lang yung analyze ko, mga kabayan. Kailang
paano makabalik dito? Meron na ring hinaharap na bagong pamilya ngayon. So paano 'yan? Yung asawa niya po ay dinadalaw siya, pinupuntahan po dito. Opo, pinupuntahan. Pinupuntahan siya. Pag nandito, anong sabi Hindi niya? na matulog dito. Ano, kumusta lang po, gano'n. O tapos, anong sabi niya pag dumadating asawa niya? Hindi na niya alam. Parang wala na sa kanya na. Opo, minsan po, pag Linawa mo, pansin mo. hindi niya na po rin po mapapansin pag minsan. Hindi na niya napapansin. Pero yung mga anak dinadalaw. Oh. Pinupuntahan dito, binibigyan ng pagkain. Binibigyan na. Sinusuportahan naman yung mga anak niya dito. Sila pinapipagkwento sa inyo, sa kanila po. Pangalan lang po nila. Po? Kung sila pinapipagkwento sa inyo, pangalan lang po nila. Ang tanungin mo. Pangalan. Oo. Kailangan na lahat kami. Oo. So, ano pangalan mo? Ha? Sing? Oh, kanta ka na, sing. Sing. So pag dinadala naman dito si Ate Lina, okay lang naman siya. Kaya lang minsan hindi na napapansin. Pero naghahatid ng pagkain sa mga bata. Sila kung sinitrabaho nila. Oh, tanungin daw natin kung gusto niyo magtrabaho. Nagtatrabaho rin. Nagtatrabaho na. So, ibig sabihin, hindi pala nakalimutan si Ate Lina. Kahit papaano, yung mga anak binibigyan ng sustento ni kuya na asawa niya. Yun nga lang, ang naka-diferensya is hindi nagagaling si May sakit. Ate Lina. Paano kung si papa niyo ang magbigay ng gamot sa kanya? Iinom ba? Ayaw din niya. Ito, Okay. So, ito namang mga kabayan. Kanina nasabi ko, baka magpagpagamot kay Nanay Lina or kay Ate Lina or makapagpainom sa kanya ng gamot or panulo Ilagay mo sa kape. sa depression niya, yung asawa niya. Kasi ayaw niya. Ginawa na lahat ng mga anak. Ginawa na lahat ng tulong mga anak o diskarte. Ayaw. Yung asawa din niya ni mister niya mismo, ayaw din. So, may tama talaga si ate. Kawawa naman. Yun nga, dahil doon sa... Hindi pa siguro niya tanggap mga kabayan no, na gano'n ang nangyari. So, anong sinabi ng papa niyo? Na ganito na? Anong sinasabi? Anong masasabi niya dito sa kalagayan ng asawa niya na nasasaktan siya? Pero pag nandito, kinakausap niya. Pero ayaw na makipag-usap nila. Kasi nga, hindi na siya makipag-usap kasi wala na siya sa katinuan. Hindi na niya alam. Paano yun? Siyempre, hindi na babalikan ng papa niyo, ganon. Wala na sa isip mo. Kasi wala na sa isip niya, hindi niya alam eh. Para sa akin lang kasi, paano kung bumalik yung pagkaisip ko? Paano kung babalikan niya asawa niya? Delikado yung kasi yung kapatid ko. Yan. Kasi mayroong isang marriage. Kasado sila, kumbaga. Yun ang inaan lang namin ng lahat ng buong nito yung kasi yung kapatid namin, kasal sila nung bayan. Kung paano kung bumalik yung kanyang pagkaisip, bigla siyang Sugurin, demanda. delikado yung bago niyang asawa. Paano yung mga bata? Sinong nagagay dito? Kayo na lang. Kami. Tapos si nanay. Kayo po talaga nandito, nay. Ilang taon yung puto? Ilang taon po yung bunso, nay? 2015 pa siyang pinangalan. 2005 years old. 15. So, magti 10 years old na mga kabayan yung nila. Yung kanilang bunso mga kabayan. Buti lang kahit papaano nandito si nanay. Ito yung nanay niya mismo. Buti lang mga kabayan kasi nandito si nanay nila na nag-aalaga sa mga bata na naiwan. Nasakop pa lang ni Nanay Lina. At po, Kumapayat na akong pumapayat na po kayo. Hindi ba sa anak? Opo. Gusto. Hindi lang doon problema sa mga apo o naawa sa mga apo, iniisip nyo po, pinoproblema nyo po yung kalagayan ng anak nyo. Kalagayan ng gusto ko. Gumaling po siya. Gumaling siya. Nasasaktan po kayo, nanay. Nasasaktan ko ng matanda. Masakit sa kalooban nyo, sa puso nyo, nakikita nyo po na ganyan ang anak nyo. Opo. Siyempre mga Hindi kabayan. mo gusto
magkasakit yung anak mo. Magkaganyan. Opo. Siyempre, masakit sa mga gulang mga kabayan. Iniisip mo hindi mo. Kinakausap niyo po siya minsan, Nay? Opo. Anong sinasabi niyo po sa kanya? Huwag mo naman kong isipin na may asawa na. Magpakagaling ka. Tama. Ina-advise niyo po siya na magpagaling. Magpagaling ka tapos. Pero kumakain naman po siya, Nay. Malakas naman kumain. Kumain, magkati. Hindi mo matitigilan ng magkati. Kaya, Natutulog naman po siya. natutulog. Sa gabi, nakakatulog po. Kung binigyan ng vitamin eh. Matulog. Pati nga po. Nag-iingay ba siya paggabi? Opo. Nagwawala? Paggabi? Or nag-iingay lang? Magkanta ya. Ah, okay lang. Ang kakanta. Puros papuri. Oo, yun naman pala eh. Magaling pala kumanta na papuri sa Diyos. Puros. Mag-pray po kayo. Manalangin niya. Manalangin kayo natulungan kayo na hindi kayo malugmok sa depression, ha? Magdasal kayo. Tapos, alam naman namin kung gaano kasakit na mawalan ng katuwang sa buhay, lalong-lalo na may mga anak. Pero kailangan, kaya nyo pong labanan po yung kasi kawawa yung mga bata na sakop nyo pa. Kaya nanay mo. Pati si nanay nyo, kawawa din kasi siyempre nag-iisip po sa inyo na problema po siya, naawa sa inyo, pati sa mga anak nyo. Tulungan nyo rin yung sarili nyo. Inumin nyo po yung gamot. Hindi naman namin kayo masisisi kung Saan po yung gamot? nasaan daw yung gamot. Wala. Wala na. Wala ka nung gamot. Paano anak kung inom ka, walang gamot? Dahilan lang po yun. Kaya ma-expire po yung gamot. So, mayroon na pong gamot. Kailang na-expire na po sa katagalan, hindi nyo po naiinom. Puros vitamin. Inom po kayo ng gamot pag meron, ha? Inumin nyo po para gumaling kayo, matulungan yung isip nyo na makarelax. Kasi pag hindi po kayo makakainom, pag sige kayo isip problema, Ang bait ko ka na. ha? Tili ko ko ba ito? No. May mag-isip Ano daw? ko. Nawawala yung Yung isip talaga. yung kung ba yung memorial para yung isip. O sige, nagaganyan siya. Ganyan. Taka na lang. Isang po ng pumatino. Anong kinakanta nyo na papuri? Pwede bang kumantakin ng papuri tayo? Nililimbang nyo lang po kami. Nililimbang. Nililibang? Opo, Nililimbang nyo lang po kami. Nililimbang. nililibang. O syempre, kailangan libangin na yung sarili natin, yung pag-iisip. Para hindi maiisip yung problema. Para masaya. Kailangan masaya yung utak natin, Atilina. Ilan ang anak nyo po? Ha? Ilan ang anak nyo po, Atilina? 5. So, yan po mga kabay. May mga time na may sinasabi siya na okay naman, no? Kailang puro lihis po mga kabayan. Ang problema natin pag tayo-tayo lang ay pag sila-sila lang din po mga kabayan, kahit anong gawin nila na painumin ng gamot, hindi talaga iinom. Kasi marunong din siya. No, ihalo sa kape, ihalo sa kanin, o sa pagkain, ihalo sa gatas, ayaw talaga niya. Pero pag vitamins naman, iniinom po niya. No, yung iba kasi, pag nasa hospital po mga kabayan, meron silang follow-up check-up, ini-inject kanila every 6 months po ata or every 3 months po ay injection. Depende po sa case. Kasi case to case po yung mga kami, depende po. Dati ini-injectan po siya. Hindi. Hindi. Hindi pa pinunta sa doktor yan. Mga pinsan namin. Dahil Kailangan madala siya ulit. Yung i-ano namin sana sa kanya. Yung, kumbaga yung kahit tag-dalawang dang ko para madala siya doon. Para may paikot siya. Yun ang Oo. ano. I-check up muna. Kasi ang doktor, kailangan i-check up muna siya, dalhin mo na doon, matingnan yung sitwasyon niya. So, sasabihin ngayon ng doktor kung anong dapat gawin sa kanya. Kung malala na kasi, ini-injectan talaga nila yan. Pag medyo hindi na talaga makapag-communicate, ini-injectan nila yan. Sana doon sa Kasi sayang yun. kayong kapit
item dyan, kailangan sa sinabi ko. Dapat ipaintik natin sa kung isang pisa natin doon ang payat. Sabi niya, may araw. Hindi naman may araw kasi isang beses lang naman. Oo. Di ba? Halimbawa sa isang linggo, isang beses lang mag-schedule. Alamin nyo yung schedule kung anong schedule. Tapos dalhin nyo, saan ba yon? Sa dapdap, sa O, bayan. meron pala dyan? Meron. Ah, yun. Malapit lang pala eh. Center po lang yun. Pwede pala. May bayad din po. Kahit kuita po kami, bayad po. May bayad kayo? May bayan. Isang chika po Sa, alam nyo sa ano, Purak? Makamahal yung Wala. gamot. Meron po dito. Libre ang ano 700 doon. po, yung ano niya. Ano yun? Private ba? Kahit po hindi private. Private. Okay lang kung private. Kasi kung mga public, libre. Ano yung kap? Ano yun? Ngayon niya, 5 lang. Basta may kan ID na pang clinic sa mga ano yun? May difference pala. Oo, sa mga ano, alam nila. Tira pa ni. Ipaindik ya bay. Ate, dalhin ka daw nila sa ano, bayan. Mamasyal kayo. Hindi, beran. Ha? Beran ipaindik. Sasama kayo pag pinasyal kayo sa bayan? Ha? Mamamasyal kayo sa bayan. Ay, sumama? Kasi nung pinagamot namin po nung ano, Nung una. bago pa lang kung dadating po yan. Oh, Ayaw po talaga. Ay, sumama. Pero dadalahan po sa Purak yun sa paggamot po sa Paano yun? Pag ano, pinipwersa nyo, ganon? Parang tinatali. Pinersa namin kaso sa Tinali nyo. Sa motor po, sa manubila, hinihila Kung po. pumiglas. Kaya muntik kami po namin. Desgrasya. Ino ba ito alangan? Po? Ino ba ito alangan? Ano daw? Pangalan ko? Lori! Ay, salamat. Parang sa pakiramdam na mayroon siyang tama, no? Hindi po kagaya sa amin na mahina. Si Lori ako. Ang pangalan ko si Lori. Lori. Lagyo, Lori. Hindi kaya mo parang O, ito ako. Ay, O, ayan ako, oh. Oh. Yan. Oh, masanteng? Masanteng? Mampata mo. Mampata mo. Nagtanong naman pala siya sa akin anong pangalan ko. Tapos nung sinagot ko, ano niya, natawa siya, nakasmile siya. Oh, di ba? So, paano yung pagligo po niya, Nay? Magbasayan na. Araw. Paano po yung pagligo niya? Dito na naliligo. Paano yung pagdudumi? Diyan din po. Ako sa sapa. Dito na rin. Paano pag maduray na? Dito na rin. Kuya niya ba, Mino? Sino po naglilinis? Pag dyan sa nakapupo, kayo. Ako. Tapos kayo na naglalaba. Anak niya. Dalaga. Oh, grabe yung sakripisyo mga kabayan. No? Siyempre hindi na alam ni ate kung makapupo siya dyan, makawiwi siya dyan, o anong mangyayari sa kanya dyan. Kaya sabi ni Lola kanina, naluluha siya na problema siya, iniisip niya yung anak niya kasi matanda na daw siya, mahina na pumapayat siya. Kasi siyempre, bukod doon sa alagaan, biro nyo, paliguan, bihisan, paglaba, maglinis ng dumi niya dyan, o iba pa mag-iisip kung anong pagkain, yung mga apo pa niya. Kumbaga, shoulder ni Lola lahat, kawawa. Po? Maluyan. Manugang. Asawa na. Ito asawa mo. Tapos ang asawa niya, panganay. Panganay. Parang si Kabing. po yung katuwa. Tinitingnan kita habang kinakausap kasi para kang taga sa amin, kamukha mo. Hindi daw po. Pati yung liit, yung postura. Hi, Bing. Bibing ang pangalan. Unat lang. Unat. Kamukha niya. Oo. Okay, sige. Ha. Mayroon kaming pasalubong sa iyo, ha? Ate Lina, ha? Mayroon kaming pasalubong. Oh, kanina nakatawa kayo sa akin, ngayon naman parang iniratan niyo ako. So, syempre. So, ayan po mga kabayan, ang hirap po talaga sa sitwasyon. Mahirap na nga ang buhay. Tapos ito pa yung mangyayari sa'yo. Kahit gaano sana kahirap yung buhay po mga kabayan, basta buo lang yung pamilya na hindi watak-watak, no? Dyan. So kahit gaano kahirap yung buhay mga kabayan, basta magtulungan yung mag-asawa, makakaraos sa buhay, no? Makakaraos sa buhay mga kabayan. Kaya minsan,
Iba-iba po talaga ang kadahilanan po mga kabayan kung bakit maghihiwalay yung mag-asawa, dahil sa kahirapan, dahil sa pag-aaway madalas. Ano nga ba ang pinag-aawayan madalas mga kabayan? Siyempre yung buhay-buhay. Pag walang pera, mainit ang ulo. Kasi paano na si anak na kumakain, paano na si anak na nag-aaral, madalas pag-aawayan ng mga mag-asawa, yung pera. Pero hindi naman po lahat mga kabayan. No? Ang dami ko naman natulungan ng mga katutubong aitas mga kabayan. Mahirap yung buhay, pero bakit masaya sila dito mga kabayan? Nagtutulungan mag-asawa, no? Gumagawa sila ng paraan para magtulungan. Hindi naman sila nag-aaway. Depende siguro yun talaga sa sitwasyon, o depende talaga siguro yun sa tao, kasi tao naman nagdadala sa buhay natin, di ba? So siguro yung asawa niya ay hindi niya masyadong iniisip yung pamilya niya, no? Mas priority niya yung ibang pamilya. Yun nga lang, kawawa. Pero ganun pa man, yung asawa ni ate is binibigyan naman ng pagkain itong mga bata na naiwan dito. Yun nga lang, ang pinaka-damage po mga kabayan na nagawa sa mister niya ay itong nangyari ni Ate Lina na talagang kawawa, no? Kasi kung hindi nagamot mga kabayan, ayaw pa namang uminom, plus ayaw pa namang sumama, nagwawala, lalong kawawa. 'Di ba? So yun yung doon, problema natin doon mga kabayan. Okay, sige. So ayan po mga kabayan, nanay, meron na po kayong assorted groceries, bigas. Alam ko kung gaano kalaking bagay yan sa iyo, na kahit papaano ay maibsan yung iniisip niyo po nanay, na meron na kayong makakain kahit papaano nanay, ha? At bukod pa riyan, cash na kahit papaano pambili-bili nyo po ng kung ano pang kulang dyan. May mga kape na dyan, gatas, grocery, assorted groceries at ano pa. Oh, diba? So ayan po mga kabayan, maraming salamat po sa ating mapagmahal and very generous sponsor po mga kabayan, na mula noon hanggang ngayon ay walang sawang pagmamahal sa mga kababayan natin. Walang iba kundi si Ma'am Maria Corazon Argiles from Denmark. Isa sa ating pioneer sponsor din po mga kabayan, na mapagmahal na sponsor na walang sawang pagbibigay ng tulong sa mga kabayan natin. Maraming salamat muli. Maraming salamat po Ma'am Maria Corazon Argiles from Denmark sa biyayang pinagkaloob po natin. At isa si nanay at itong pamilya na nabigyan po natin, nabibiyayaan po natin ng pagmamahal. Maraming salamat. Maraming salamat sa biyaya. Walang anuman po. Kayo palakas din po kayo, ha. Wag po kayong masyadong magpa-epekto sa problema. Kasi syempre wala nang ibang sinasandalan si Ate Lina. Kayo lang po. Alam ko kung gaano kasakit bilang magulang na makikita yung anak na ganyan. Pero syempre alalay din po kayo. Huwag kayong masyadong mag-isip ng problema, nanay, ha. Kasi alam ko may edad na kayo. Sabi nyo pumapayat na kayo. Kumain kayo, matulog kayo para maalagaan nyo pa yung mga apo na, ibang apo na nandito na kasama nyo po sa bahay. Buti lang nandito yung mga apo nyo na kahit paano ay nakatulong din dito sa inyo. Opo, na nagbibigay ng pagkain sa inyo. Sa albularyo din, sinubukan nyo din. Tapos, di rin umubra. So, Kasi binigay ng gamot ng albularyo, di po yun. Kasi nung una po doon, sa albularyo, pinainom po, medyo halos... Umuki siya. Oo, kaso nung sabi ng albularyo, tuloy-tuloy yung pag-inom. Pag pina-check up daw siya, daliri lang. Bakit daliri lang po ang chine-check up? Pero pag dalhin po kayo sa ibalik kayo sa ospital, pa-check up, sasama kayo. Ha? Ano daw? Nagbubulong muna siya. Ito na lang po si Ate yung interview natin. Tapos pamangkin ko po. Kaya ampun na lang natin siya. Subukan kitang ipa-check up? Dadalhin ulit sa doktor? Sasama ka na? Kung wala, Ha? orang. Tara! Sama tayo! Parang nagbanta sa mga sabi niya, subukan mo akong ipa-check up.
Delikado. Subukan mo kung pa-check up, daliri ka lang. Oh, kayang-kaya naman daw niya check upin yung sarili niya mga kabay. Check up lang dito. Palay mga ang palaya man dito. Puro ka naman ang palayan. Puro daw ang palaya danan. Palaya. Ang palaya ang ulam? Palaya. Oh, ang palaya ang check up. Araw-araw ang palaya. Araw-araw ka yung... Kaya napaitan na kayo sa gamot kasi araw-araw ang palaya ang ulam. Kahit ito ha. Kahit dito. Anong klaseng ang palaya? Yung dahon? Dahon. Yung tandiro. Oh, dahon. Yan laging ulam nyo po? Bakit mo kanya? Ha? Yan laging ulam? Nasa kaldero pa lang. Ah, alam niya, nasa kaldero. Ano yan? Alas 12. Alas 12, alas 11. Alas 11. Alas 11 po. Ah, alas 11 ito. Oh, alam niya, no? Alam niya na merong... Di ba, pag-graduate mo, awan na ulit pa. Mangulit daw ako magpa-check up. Yaba ka na magkadya. Bubuin mo. Mangulit daw ako magpa-check up mga kabeng. Kaya sabi niya, subukan mo magpa-check up. Kalingkingan ka lang. Ito daw lalabas na po. Nagsasalita sa bibig mo na man pa-check up ka niya. Ah, tapos sabi niya, puro lang ang palaya. Mapait, nandun sa kaldero. Ito pala yung sinasabi niyang unchi. Unti. Oh. Ate Lina, kailangan niyo pong sumunod. Kung halimbawa pinainom kayo ng gamot, uminom po kayo. Kung halimbawa pinapacheck up kayo sa bayan, sumunod po kayo. Kailangan niyo pong magpa-check up para gumaling po kayo. Kasi yung mga bata, kawawa. Isa ka ba, nanay mo? Ayaw niyo po ng... Hindi, gusto niya daw. Gusto niya kapag meron ng gamot. Wala nang kwenta yung kung ipa-check up. Hindi niya muni, ay, dapat panulo. Ay, hindi mo na ininom ay. May bayla ka niya, paano? Labay niyo uminom ng panulo. Ha? Importante, paano alaga ko sana tayo. Kailangan, Inimin na yan. ano Ang talaga ganyan, siya? Importante yan. Check up muna. O, para mabigyan ng panulo or injection ba or ano pa ang kailangan niya, sasabihin ng doktor. Hindi pa masyadong malala dito. Kasi madaling maagapan pa yan. Meron nga kami dyan na sobra-sobra na marunong na magsalita. Amo ito ate, gamay niya sakit ang pagtagaan na ang palakasin na kita sarili ng mga niya. Anong araw yung check-up nila? Lunis. Ha? Tuwing Lunes ang check-up nila. Ay, hindi pala check up yan. Ha? Hindi pa po daw naka-check up kahit minsan. Ay, Kasi wala po daw ng... Wala nang 700 ang bayad. Hindi, kaya naman niya. Oo. Inalis ng apo niya mga kabayan na buwal yung bakal. Inayos naman niya. Alam niya kung ano. Hindi pa masyadong malala. Dito lang. Alam niya, oh, may sinasabi nga siya. Oo, yan, inaayos niya. Oo. Oo. Huwag mo ibalibag sa akin, ate, ha? Bakal yan, ate. baka. Ah, tinatabi niya. O, tabi niyo lang dyan. Malikawan. Umalik ka! Malikawan. Ay, Kapay! labay niyo, kapay. Panggagoy, ano? Buksan ko. Buti hindi umalis mo. Diyan na siya. Galang po sa... Bukas na yan. Kumain ka na. Kasi mahirap yung umalis. Oo. May iba ganun. Nung una po, Hindi, talagang... kung talagang balay siya. Lumakad ng lakad. Nung una. Hindi naman. Ah. Kung talagang baliw ka ako, hindi siya lakad ng lakad. Ayan, hindi. Dito lang. Ay, O kasi ano na pero yun, siya, alam niya yung mga mag- namumulot alam ng niya basura at saka mag- umaalis. Anong- Sobra-sobra na alam niya yun. magsuklay. Grabe na po yun. Alam niya pa magtanim ng ano, mga gulay-gulay dyan sa likod. Hindi pa nga masyado kailangan. Ma-check up talaga siya. Maglinis ng plato. Mag-isip. Minsan dyan? Oo, maglinis. Alam niya po. Minsan na, Magluto. minsan kapag nagsisimba yung mga anak ko, nakikita ko siya nag-iisis dyan. Sinusumpong. Pag Sinusumpong. nakasumpong lang ito, ganyan.
Dapat nakatingin tayo daw sa kanya. Siyempre maganda po kayo. Masanting. Oh. May kanto pero may kapi. Pwede din ganyan, seriously. Bulak po. Ano kaya? Ay, tatlo. Yung isa. Sabi niya, bakit daw tinitingnan niyo? Hindi naman daw siya artista. Sabi niya, bakit nakatingin tayo sa kanya? Kailang ayaw. Talagang sinabihan ako, binantaan ako, papa-check up mo ako. Kalingkingan ka lang. Kaya huwag natin ipa-check mga kabay, baka mamaya anong mangyari sa atin. Ganyan talaga yung kamay niya, kalingkingan ka lang. Sige, merienda kayo. Huwag kayong magpapalipas ng gutom ha, kumain kayo. Nandiyan naman yung mga anak nyo at ano. Nagmukain kayo din. Sinuway na ba na ako? Mamuha ko pumasok kami. Okay, paano yung halimbawa kung magpa 700 ang check-up? Pag sa mga katulad nila, 500. So 700 daw ang check-up mga kabayan. Pero pag katulad sila, binibigyan sila ng discount, 500. Okay, pa-check up nyo muna. And then, pag na-check up nyo, pag may resita kayo, Para malaman kung para makita natin. And then, kung ano yung sasabihin ng doktor, plus kung ano yung iresita sa inyo, sige, gagawa natin ng paraan yung gamot. Mabibili natin, ha? Okay, sige. Dagdagan ko ng magbigay ako ng pang-check up. Tsaka pamasahe nyo. Ito may kulong-kulong sila. May kulong-kulong naman na. Ito. Pang pa-check up po, Nay, ha? Kasi may kulong-kulong naman na. 500 ang check up. Tapos kung meron ng yung 500, pangkain. Gasolina. Panggasolina. Tapos pag meron ng resita, balitaan nyo kami. Opo. Ha? Para magawaan natin ng paraan kung paano natin bilhin yung gamot. Opo, mayroon na po si ate. Okay, so ayan po mga kabay. Maraming salamat po ulit. Ma'am Maria Corazon Argilis from Denmark. po yung resita, para ibigay na lang po sa Opo. tawag na lang. Opo, tama. Okay, sige. Dito na kami. Bye-bye. Bye-bye po. Muli na kami. Bye-bye po. Ano daw? Nag-aasar lang po daw. Hindi Hindi po namin kayo inaasa. Nagbababay po kami kasi uuwi na po kami. Lako ka. Nagtiyak na lang kami. Ha? Pagtalikod ba ano? Pagtalikod nyo, nagtiyak na lang Ano nagpiyak? Nag-iyak? Hindi po. Magkikita pa po tayo ulit. Magdasal kayo ha. Magdasal kayo. Kumbay to. Ano ka ba yun? Bye-bye na. Bye. Parang ayaw tayong pauwiin. Para tayong ayaw pauwiin na nagbabay tayo na nang asar lang tayo. Kasi daw, pag umalis tayo, pagkatalikod natin, baka daw mamatay sila. Baka daw may mangyaring masama. Oo. So, ibig sabihin, parang nagbabay tayo sa'yo, parang inaasar lang. Parang hindi po namin kayo niluloko. Mayroon na po nga ditong budget para mapa-check up kayo. Tapos, magdasal tayo na... Check up nga, pero di niya yung kabaton squatter. Hindi po. Totoo po yun na magpa-check up po kayo. Basta, uminom kayo ng gamot, sumunod kayo. Opo. Tapos, kakain kayo, merienda kayo. Tapos, pupunta kayo sa hospital. Pagbalik, magaling. Para pagbalik namin, magaling ka na. Lalo. Ay, sino mag-guide magpa-check up? Siyempre kayong mga anak. Diba? So, mga anak, kayo na bahala. Mag-usap-usap kayo, ha? Kasi siyempre, hindi naman pwedeng iasa ni Lola kasi matanda na. Siyempre, kayo talagang mga anak manugang. Magtulong-tulong, ha?
Okay, sige. Isamahan ko lang po sila. Oo, i-guide mo na Para lang. yung resita, para po yung may videohan po, para may pasa po sa inyo. Oo, sige, sige. Okay, sige. So, ayan po mga kabayan. Nandito naman yun, bukod kay Lola, nandiyan naman yung mga anak, manugang at kamag-anak nila mga kabayan, no, tsahin nila na magtulong-tulong. Okay, sige. Tara, let's go. Maraming salamat po. You're welcome. So ito na nga po mga kabayan, pauwi na tayo, pero ito ay pababa mga kabayan, sinasayaw tayo dahil napakadulas. Ito yung sinasabi ko mga kabayan. Ayan po, nakikita nyo po iba yung direction ng sasakyan natin, aray, super dulas talaga mga kabayan. No, ito ang delikado mga kabayan, syempre bangin yung palibot mga kabayan, kaya ito yung sinasabi ko kanina na delikado po talaga mga kabayan, kasi sumasayaw tayo kahit ito ay pababa, pero tinutulak tayo pagilid kahit sa gitna tayo mga kabayan, no, tinutulak tayo pagilid mga kabayan, sumasayaw yung sasakyan, kaya kailangan dahan-dahan lang tayo. Ayan, kung hindi itatapon yung ulo, yung kita mga kabayan, kasi nga iba yung lupa dito, iba po talaga mga kabayan. Kaya lang naabutan natin dito kahit anong madali natin kanina, doon pa lang kay Tatay Silvio ay naabutan na tayo doon. At tapos yung vlog natin, tapos bumuhos yung ulan, malakas pala dito mga kabayan, no, malakas pala dito. Nandahan ka dyan na kasi bangin yan dyan. Dapat dito kabigin mo yung ano, kasi nandyan yung bangin sa ano, dito ka, dalhin mo dito yung gulong sa kabila. Sige, isagad mo dito, hayaan mo ditong ano. Ay! Diyos ko, tika, wait lang habi. Ayan o, kita niyo po sa camera mga kabayan, pahalang na tayo. Kabalagbag na tayo sa daan. Ayan. Oh. I-ano mo dyan na kasi, i-ano mo dyan kasi super, ano talaga dito habi. Super, ano, maburak. Iba yan. Rayos, pinapalitan ng ATM. May gumagawa ng ganun eh. So ayan po mga kabayan, ito na nga po ang sinasabi ko, talagang na corner kami dito. Hindi po talaga kami makaakit mga kabayan. Kung pipilitin po namin mga kabayan, sumasayaw tayo, tinatapon tayo left and right, ibangin po yan dyan mga kabayan, delikado. Although merong mga kabayan, pero syempre pag sumimplang ka dyan mga kabayan, gugulong ka dito sa kabilang side, no? Itong kabilang side okay lang, pero yung kabilang side kasi mga kabayan ay bangin po yan. So buti na lang may nakapag-suggest sa atin or merong lumapit sa atin mga kabayan, nagsabi na meron daw nanghihila dyan. So ngayon po ang gagawin po, hihilain po tayo para makaakyat, kasi ito yung tarik dito mga kabayan na ang lupa wala talagang bato. Nakita nyo naman po mga kabayan, no? Kahit nga traktora mga kabayan, no, ay punong-puno ng putik yung gulong ng traktora mga kabayan. Sa atin halos natakpan na, wala na tayong nakikitang gulong sa truck natin mga kabayan, puro na putik. Lalong
dudulas yung gulong kapag napuno ng putik mga kabayan. So ayan, nandoon na tayo kanina sa taas. Doon sa likod, sa likod. Nandoon na tayo mga kabayan sa itaas kanina. Nandoon na tayo Nandoon na tayo sa itaas kanina. No, mga 3/4 na lang po. Mga 3/4 na lang po mga kabayan. Nandoon na. Yun nga lang, sa sobrang kapal na ng putik na nakakapit sa gulong natin, hindi na po talaga nakayanan kung kailan na ilang hakbang na lang po sana mga kabayan ay nandoon na tayo. So bumalik tayo, sobrang hirap po yung pagbaba natin, yung pagbalik natin mga kabayan, kasi nakaslanting na yung sasakyan natin. So first time namin sa dami-dami po ng napuntahan natin ng mga kagubatan, mga kabundukan, mga matatarik na umuulan, naabutan tayo, pero dito talaga na hindi na nakayanan ng ating sasakyan mga kabayan pag sobrang dulas na po. So nag-antay pa tayo ng 2 oras mga kabayan. May nag-rescue sa atin dito, traktora nga po mga kabayan. 2 oras po inabot tayo, 2 oras, no, 2 oras po yung ating pag-aantay, kasi hindi ko alam kung saan to galing. Sinundo pa ng team, no, para tayo ay ma-rescue mga kabayan. Diyos ko, parang ayaw ko na atang bumalik dito mga kabayan. Diyos ko po, parang ayaw ko na bumalik. Bahala na si Batman, kasi nakakatakot mga kabayan. Walang tao-tao dito pag mga ganito. Buti nga umatras kami doon banda mga kabayan, medyo malayo pa. May isang bahay doon, no? May isang bahay doon mga kabayan, kasi kung wala yung bahay na yon, wala talaga ditong tao, wala talagang bahay. Itong mga bata galing to doon, kasama yan sa mga traktura, punong-puno kanina sakay ng traktura mga kabayan. Siguro malayo pa ang pinanggalingan ng traktura mga kabayan, no? Kasama itong mga bata, punong-puno ng sasakyan. At saka yung iba dito, anak ng mga tumulong sa amin na nag-rescue, na nagtawag ng traktura mga kabayan. Tapos yung iba dito mga estudyante na napadaan na lang mga kabayan, no, na naki-issue. So alam niyo naman, bata, probinsya, syempre, no, ay parang ako lang din noon, gustong makikisawsaw, makiki-issue sa mga ganitong activities sa sa mga ganitong pangyayari sa kabundukan mga kabayan. So sana yung hook natin dyan, wag bibigay, matibay yan, no, please lang Lord, Diyos ko po. At alalay lang tayo, ang laki-laki ng traktura na naghila sa atin mga kabayan. Diyan siya siguro. Sabihin siya sasakay sa taas. Pumupunta dito eh. Pumupunta dito, no? Ayun, no? Napakadulas. Nahila na. O, diba? So ito po kasama sa misyon, kasama sa lahat mga kabayan. Kaya Diyos ko, Apo, ang akala nyo lang po kung gaano kahirap yung aming ginagawa. Oh, di ba po? Pwede mo masyado nahila na? Oo, nakayanan naman. Sa dulas sila eh. Ay, thank you Lord. Nakaahon na rin kami dito. Thank you Lord sa malaking dambuhalang traktura to the rescue. So,
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.